Sa ating mga tagapagsubaybay, welcome sa ating programang The Rotary Hour. Ito po ay hatid po sa atin ng Rotary Club of Campo Aguinaldo at sa pangalan po ng aming President, si President Bong Junco. Ako po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio at bumabati po sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay. Ngayon pong araw na ito ay napakahalaga po ng ating pag-uusapan sapagkat ito po ay malapit po sa puso ng ating mga kabayan. Tungkol po ito sa coconut industries sa ating pong bansang Pilipinas. Kaya ngayon pong araw nito ay nag-imbita po tayo ng isang resource person galing po mismo sa Philippine Coconut Authority in the person of Mr. Roel Rosales. Siya po ang Deputy Administrator po ng Philippine Coconut Authority. Magandang hapon po sa inyo, Administrator. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang ito. At salamat po sa inyong paanyaya upang tulungan po naming maisulong ang aming mga adhikain at programa sa Philippine Coconut Authority. At kasama niyo po ang kanyang Executive Assistant si Anacleto Alcala at ang Information Writer po na si Joyce Ann Paderon. Opo. At dito na po sa kaliwa ko ay kasama ko po ang aking mga iginagalang na mga kasamaan po sa Rotary District 3780. Dito po mga kaibigan ng aking classmate, si Past President Jerry Ledesma ng Diliman North at si Silver President Shoni Uy ng Rotary Club of Eastwood District 3780 at si Assistant Governor Representative Grace Binarao ng Rotary Club of Eastwood. At kasama ko rin po si Professor Estrelita Bautista ng Philippine Women's University. At tayo po ay isang oras pong magtatalakayan, mag-uusap tungkol po sa programa ng Philippine Coconut Authority. So, Administrator, baka pwede hong bigyan niyo muna po kami ng kaunting report tungkol po sa programa ng PCA, particularmente po dito sa napabalita na about 37 million something ata. Mga 46 million actually. 46 million coconut trees are dying. Ito po isang very alarming na balita para sa ating mga kabayan because alam natin ho kung ano ang magiging epekto nito sa kanayunan at sa amin sa military ay ito ay isang banta sa amin because ito po ay mag-translate doon sa unemployment ng ating mga kabayan doon po sa kanayunan. So pwede ho bang maipaliwanag niyo sa amin kung ano po ang programa ng PCA ngayon para itong problemang ito ay ating pong ma-address? Salamat po. Maganda po at binigyan po natin ng masusing pagtuon itong aming paulat na marami sa puno ng niyog dito sa Pilipinas ay unti-unting namamatay na o di kaya ang tama po nating pagtukoy dito ay nagiging senile na o tumatanda na ang ating mga coconut trees. Sa aming pong tala ay mga 46 million coconut trees, sa 340 million coconut standing trees ay senile na. At taon-taon ay dumadami pa ito. Ano po ang ibig sabihin nito? Habang lumalaon, dumadaan ang panahon at pinapabayaan natin ang industriya, hindi tayo nagtatanim, hindi tayo naglalagay ng pataba dito, ay bababa po ang productivity ng ating coconut farms throughout the country. We have about 3.4 million coconut hectares all over the country, one of the largest industries in the agricultural sector. 3.5 million coconut farmers and farm workers po all over the country, 68 provinces of 79 provinces, ay ang coconut po ay major industry ng mga lugar na ito. So makikita po natin ang magnitude ng industriya, ang epekto po nito sa socio-economic aspeto po ng ating lipunan. Ito rin po ay biggest dollar earner, one of the biggest dollar earner ng ating bansa. In fact, for the last 3 years, ito ay billion-dollar industry. Subalit, ang nangyayari ay ang mga magniniyog at mga manggagawa dito sa industriyang ito ay tinuturing ng mga pinakamahirap na sektor ng lipunan sa agricultural sector. In fact, until a few years ago, dahil napakababa po noon ng presyo ng kopra,
ang average na kinikita lang ng isang coconut farmer at ang kanyang pamilya sa pagniniyog is only about 10,000 pesos per year. Hindi pa po sasapat para makabuhay ng disente ng isang pamilya. So, ang implikasyon po ng patuloy na pagtanda ng puno ng niyog sa Pilipinas at kung hindi po ito madadagdagan at masusustena ang pagtatanim at pagpapataba nito, ay malaki po ang impact sa ating ekonomiya, ganun din po sa pamumuhay ng ating mga magniniyog. Alam po naman natin, laging ina-identify na pag nahihirapan ang ating mga magniniyog, pag bumababa po ang presyo ng kopra, mahirap ang pagninegosyo ng pagniniyog, ay dumadami po ang insurgent dito sa kanayunan. Marami po pumupunta sa bundok. At doon po ay nakikita nila na sila ay napapabayaan. Sinasabi nila sila ay napapabayaan ng ating pamahalaan at hindi natin nabibigyan ng tamang pag-aruga. So kami po ay nagsusulong ng mga programa para ito ay ma-reverse itong trend na ito sa pamamagitan ng pagtatanim at pagpapataba ng lupain sa nyugan at ganun din po ang pagsasalit-tanim o tinatawag nating intercropping. Ito po ay siguro mamaya sa ating talakayan ay ma-describe ko pa in greater length. So, alam niyo ho kasi yung coconut trees ay malapit po yan sa puso ng mga Pilipino dahil halos lahat po ata ng parte ng nyug ay napapakinabangan, di ba? Hanggang sa roots, Mula ho sa roots, hanggang leaves, sa dahon talagang niya. dahon, kahit lahat yan. palapa, nagagamit po natin. Pero ang pinapasalamat lang namin ngayon, Administrator, is talagang konkreto po yung programa ng ating gobyerno, particularmente po sa leadership po ni Secretary Alcala, especially yung binanggit niya na by 2013, hindi na po tayo mag-import ng bigas. At alam naman natin kung ano po ang translation niyan sa community. Mag-produce ito ng napakaraming trabaho. But yun nga, seemingly, mayroon siyang kakibat na problema dito naman sa coconut industries. Pero ako'y natutuwa naman, Administrator, sapagkat meron kayong gustong ilatag na programa kung paano bubuhayin muli ang coconut industries sa ating bansa. Particularmente po yung strategy ninyo na magbabayad kayo ng certain amount para po doon sa mga farmers na magtatanim po ng punong ng coconut tree. Baka pwede hong i-elaborate nyo ito ng kaunti para maintindihan ng ating mga kabayan, especially po dyan sa Batangas, sapagkat karamihan po dyan sa Batangas ay mga magtatanim po ng nyug. Very active po ang buko industry po ng ating sa Batangas. Fresh nuts, yan po ang major industry dyan sa Batangas. Ito pong isang programa na aming sinusulong sa pamamagitan po ng ating kalihim, si Secretary Alcala, ganun din po ng Administrator po ng Philippine Coconut Authority, si Attorney Euclides Forbes. Ito pong tinatawag nating Participatory Coconut Planting Program. Ito po ay isang naiibang programa upang mahikayat ang sambayanan para tukuyin ang pagtatanim ng nyog bilang isang pamamaraan para kumita. Sa pamamagitan po ng programa, ay hinihikayat po natin ang ating mga kababayan na magtanim. Para maisulong po ang programa, ito po ay nagbibigay po tayo ng insentibo sa pagtatanim. 30 pesos po sa bawat halaman na mabubuhay. Ito po ay kinukondak natin sa 3 phases. Unang phase ay maglalatag po ng mga magandang kalidad na mga pananim, seed nut ang ating mga participants. At ito po ay aming i-inspeksyonin, bibisitahin, titingnan kung ito po ay talagang magandang uri ng pananim. Pag ito ay nakitang magandang uri ng pananim, ay babayaran po natin yung ating mga farmer or would-be farmer ng 7 pesos sa bawat seed nut na nailatag nila. So after 3 to 4 months naman, itong mga seed nut na ito ay lalaki, lalago at magiging tataas ng mga 3 to 4 feet. Seedling na po ito ngayon. Muli, inspekin po natin, babayaran natin ng another 7 pesos. Okay. At makalipas uli ang 6 na buwan, so halos na kumpleto natin yung 1 taon, ay sisiguraduhin naman na ito ay mapatanim at mag-stabilize sa ground. Ibig sabihin, masisigurado ng mga participant natin na ito ay mabubuhay kahit with minimum maintenance afterwards. With this, bibigyan natin sila ng mas malaking insentibo na 16 pesos. So, 30 pesos po sa bawat seedling na mabubuhay kada taon. So,
Sa isang hektarya po, we allow 100 plants to be reared. So that means at least 3,000 per hectare can be had by any farmer or would-be farmer who would participate in our participatory coconut planting program. Dalawang approach po ang aming tinutukoy dito. Nakakapagbigay po kami ng employment para sa immediate requirement, needs of the family, pampaaral, sagot sa mga gastos na pang-araw-araw ng pamilya, at ganun din ay nasisigurado po namin yung sustainability of the industry. Ito pong mga farmer na nagtanim ngayon ay in 3 to 4 years ay magsisimula na pong mamulaklak itong coconut tree at doon naman ay aani na sila para sa kabuhayan naman ng kanilang pamilya. At masisigurado rin po nila na yung susunod na henerasyon ay mai-inherit na good coconut planting materials para po mapagpatuloy nilang industriya. So ganun po, 30 pesos po sa bawat seedling na mabuhay. Okay, mamaya sir, yung big idea, itatanong ko po yun. But ibibigay ko muna po ang microphone sa aking mga kasamahan po dito, mga Rotarians. Ang una po magtatanong ay si Silver President Shoni Uy ng Eastwood. Good afternoon, Administrator Rosales. Ano nga po? Yeah. As I was listening to your information regarding the coconut industry, I am interested in this because my husband comes from an area where copras is their main source of income. And I agree with your observation that insurgency from the rural area is caused by unemployment. And I have seen personally how they go about harvesting coconut. It's every 3 months. Every 45 days po actually. Yeah. Every 45 days pag marami po siyang bunga. Pero usually po kasi doon parang hindi naalagaan na masyado at saka their coconuts are already old. Wala na po yung bagong tubo. So I'm interested on your program regarding the seedlings which will help the rural people and also the family of my husband on how they have to go about this. Kung nais po ninyong makibahagi o maging kasapi nitong ating programa, malawakan po namin itong pinapatupad sa buong bansa. Kami po ay may mga provincial office sa bawat probinsya na kung saan ay may niyog at may mga tao rin po kami sa bawat munisipyo. Pwede po kayong sumangguni sa kanila kung nais yung makilahok at kayo po ay matutulungan nila para maibigay yung tamang impormasyon para kayo ay maging bahagi nitong programang ito. Ang binibigay po namin itong programang ito noon ay 1:1 correspondence. Isang farmer, isang hektarya. Pero nakikita namin ngayon at pinag-aaralan namin mabuti para mas mapalawig ang programa ay tataasan po natin yung limit ng hectarage. Ang isang tao siguro pwede ngayon bigyan natin kahit 5 hektarya na pwedeng tamnan. So ibig sabihin, ang isang tao, ang isang pamilya, pwede mo mapagbigyan ng 15,000 isang buwan. Maganda pong dagdag kita yan para sa isang pamilya dahil malaki ang may tutulong nito sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya at ganun din, itong mga magulang na magtatanim ay masisigurado nila, may papamana sila sa susunod na henerasyon. Dahil patuloy pa rin naman po ang talagang paglago ng industriya ng niyog dito sa Pilipinas. Marami na ang gustong bumalik sa pagniniyog dahil nakikita nila maraming uri ng mga gawain na talagang makakasustina sa pamumuhay ng pamilya bukod sa pagkokopra. Marami po tayong mga itinuturing teknolohiya, pamamaraan ng pagkita na may tuturo natin sa mga kababaihan, sa mga kabataan na tingnan nila ito at ito ay maging maring gawin para kumitang dagdag para sa pamilya. Thank you very much, Administrator. Bago ko po ibigay ulit sa kanila yung microphone para po sa follow-up questions po nila, nais ko muna pong acknowledge po ang pagdating ng aming pong Chief ng AFP Peace Process Office, si Colonel Dick Hermoso. Sir, magandang hapon sa inyo. Baka pwede mo nang batiin natin yung ating mga nakikinig sa DWDD, Armed Forces Radio, at sa ating mga televiewers dyan po sa Batangas. Una-una, Jerry, salamat sa invitation.
Sa mga nakikinig po sa DWDD, magandang hapon po sa inyo. At nandito po ako ngayon para i-share po naman yung kung ano po yung mga programa ng Armed Forces in support sa ating peace process sa mga different na grupo na kinakausap para sa kapayapaan. Actually, sir, kaya inibitahan ko, sir, yung taga Philippine Coconut Authorities kasi gusto kong makita kung paano pwedeng mag-complement yung mga programa ng Philippine Coconut Authorities doon sa requirements ng ating peace process, yung peace initiative ng ating government. Especially na sila po ay meron silang ibaba na mga programa sa mga kanayunan at itong programang ito will translate to employment ng ating mga kabayan doon sa mga barangay. But siguro mamaya na yan. Gusto ko rin acknowledge po ang CMO officer po ng NCRCOM, si Colonel Johnny Centillo. Sir, gusto mo magbati, sir, sa ating mga... Okay, mamaya, sir, magtatanong ka rin. At mag-report din tayo ng kaunting impormasyon para sa ating mga nakikinig sa DWDD. So, mayroon lang pong follow-up question po si President Shoni Uy. Sir Rosales, follow-up question lang po. The family of my husband are the owner of the land. So how, you said a while ago that one farmer is entitled to 5 hectares. Then how will they go about on submitting names Ganito po for ang, the beneficiaries? ganito po ang programa. Magbibigay po tayo kung sino yung main participant at itatala po natin siya, i-enroll natin sa programa, entitled siya to so many number of hectares na pwedeng tamnan. Ito nga lang pong seednut na itatanim niya, kailangan i-source niya sa kanyang sariling farm. I-source niya po ito. At ito po yung kanyang aalagaan at i-rear para mabuhay. So, ang pinakamahalaga po dito, kung kayo ang landowner, ay maitala nyo ang isang miyembro ng pamilya parang participant ng ating programa. Kung kayo po ay may additional land pa na pwede, ay pwede nyo i-enroll pa rin yung ibang miyembro ng pamilya. Hindi po kami, we do not discriminate kahit sino, kahit nasa isang pamilya lang yan. Kung kayo naman ay may lupa, ay lalong-lalo na sana ang inyong marehistro ay yung mga manggagawa po, yung ating mga worker po, para matulungan naman natin sila na kumita ng additional. Tayo naman siguro may sapat na kita na, tulungan po naman natin yung mga maliliit nating mga manggagawa dun sa paligid ng ating mga sinasaka at sila po ang bigyan natin ng opportunity na kumita dito sa aming programa. Dahil kayo naman po bilang landowner ay assured naman po na yung puno ay sa inyo mapupunta. Pag ito'y namunga, sa inyo mapupunta po ang bunga nito sa loob ng 50 to 70 years in the future. So napakaganda po itong programa para sa lahat. Matutulungan natin yung mga mahihirap nating kababayan at tayo naman ay masisigurado rin natin yung kabuhayan natin sa susunod na henerasyon. So ito po ay programa para sa lahat. Kaya nga kung tutuusin para dito sa ating talakayang ito, matutukoy natin na ang coconut is the seed of peace. Dahil yan po ay parang olive na pwede nating ipamahagi sa iba't ibang komunidad, sa mga insurgent affected area, na i-offer po natin parang olive as a seed for peace. I-spread po natin ito para magkaroon ng kapayapaan sa kanayunan. Okay, thank you very much. So, well said. So, gusto ko lang pong linawin sa ating mga nakikinig. Ang pagkakaunawa ko dito is, yung itatanim ng mga farmers natin, kahit babayaran niya ng Philippine Coconut Authorities, ay sa kanila pa rin yung mga tanim na yon. Sila pa rin na magkikinabang dyan. Sila pa rin yung mag-harvest nung produce niyan. In the future. So, malinaw po yan. Kaya ito parang incentive lang talaga. Kaya tinawag po itong insentibo po ng government sa ating mga farmers. Ang sunod po magtatanong administrator ho ay si Assistant Governor Representative Grace Binirao ng District 3780.
Magandang hapon po, Administrator. Magandang hapon po. Deputy Administrator po, Deputy actually. Administrator, opo. Nung pinapakinggan ko po yung inyong mga atikain, napakaganda po. Ngayon, parang lahat ng proyekto nyo po ay bandang rural. Parang pumapasok palagi. Since ako naman po, based naman po dito sa urban, ano naman parang magandang mga mitiin nyo na po pwede po kasalukuyan sa urban community po natin. At para gano'n din po kung anong magandang kabuhayan din po doon sa mga less fortunate din po dito sa area natin. Opo. Para po naman dito sa syudad, marami rin po magagawa ang Philippine Coconut Authority. At ito nga po ay isang area na hindi pa namin masyado rin na-explore. Sana ay sa pamamagitan po ng mga teknolohiya na mga dinevelop ng Philippine Coconut Authority ay mapakinabangan sana ng mga poor urban communities. Nandiyan po yung may mga tinuturo kami na mga coconut recipe na pwede nating gawing pangkabuhayan para sa ating mga housewives dito sa iba't ibang lugar. Like itong sapal, tinatapon yan, pinapakain na lang sa baboy. Pwede nating gawing coco burger yan. Nutritious yan, high fiber, maibebenta natin sa mga eskwelahan na mas mura at mas nutritious para sa mga anak natin. Para mas magandang food lifestyle ang may bibigay natin para sa ating mga kabataan. Nandyan din po, nagtuturo kami ng mga teknolohiya sa paggawa ng, although itong sugar ay hindi man dito sa Metro Manila ang syudad may tuturo, ay sa mga ibang syudad sa probinsya ay pwede itong i-practice. Dahil ito pong paggawa ng coconut sugar sa coconut sap ay napaka-economically viable na enterprise. Isang kilo po nito ay 300 pesos to 400 pesos. Bakit po? Dahil ito po ay maganda po ang health benefit nito. Mabuti po ito sa mga diabetic dahil napakababa po ng glycemic index niya. Kahit kumain ka ng napakarami ay hindi po tataas yung blood sugar mo. So ito po ay nire-recommend namin sa mga diabetic. In fact, lumalaki na po ang demand nito sa abroad, lalo na po sa US. Marami na pong doktor ang nagpre-prescribe nito para lang ma-maintain yung blood sugar ng ating mga kababayan na may diabetes. Marami pa pong ibang coconut virgin oil din po. Hindi man dito sa Metro Manila dahil medyo mahirap po yung pag-access ng coconut seed nuts mismo. Doon po sa ibang mga syudad sa probinsya natin ay may tutulong din po ito sa mga poor urban communities na kung saan ay pwede nating matap ang potential po ng ating mga housewives na wala namang ginagawa sa bahay o di kaya po yung mga unemployed youth na pwede nating alsin sa pamumuhay ng sa kanilang ginagawa ngayon para maging silang productive citizens of this country. Ayun, follow up lang po. So itong mga urban poor po natin, ang tanong ko lang po kung kayo ba ho parang affiliated ba ho sa TESDA or para yung pagdating ng mga technical know-how pong ganito maituturo din po? May dinidevelop po kaming program with TESDA. Ito po yung Family Farm School, although again rural-based. Kung saan ay ginagawa natin ang training on coconut as a potential employment factor. Meaning, pag kayo ay nakatapos sa training sa coconut or any technology on coconut, ito po ay mabibigyan ng TESDA accreditation at magagamit po natin sa pag-apply sa mga trabaho. At maganda rin itong Family Farm School dahil involved po ang pamilya. So there's an appreciation of what coconut is for the family. So ang mga anak pumapasok sa eskwelahan para turuan ng pagniniyog. Sa kanilang edad na yon, may appreciation na sila na hindi sila dapat pumunta sa syudad at maghanap ng trabaho dito sa Maynila. They have good reasons to stay in the rural areas dahil alam nila na ang pagninyog ay isang productive way of employment and earning good money. So sinusulong po natin yan. Opo, salamat po. Thank you very much, AGR. Gusto ko lang pong i-acknowledge po ang ating po mga kasamahan po sa Rotary Club of Camp Aguinaldo. Unahin ko lang po ang aming pong President ng Rotary Club of
Camp Aguinaldo, si President Bong Hongko. Sir, baka pwede sir na batiin mo yung ating mga bisita ngayon at ang ating mga tagapagsubaybay. Una-una, magandang hapon, magandang gabi sa ating mga taga-subaybay, lalo na sa Rotary Hour. At binabati ko po yung ating mga bisita ngayon. Welcome po sa Camp Aguinaldo, sa office ng J7. Ito po yung home base ng ating Rotary Club of Camp Aguinaldo. Welcome po kayo sa inyong lahat. At sa ating mga taga-subaybay, isang oras na naman po ng ating magandang usapan. Magandang gabi. Salamat sa inyong lahat. Thank you very much. At isa po sa mga pioneers ng aming club, si Raquel Santos. Thank you very much, Raquel. At si Ralph Flora, yung isa po sa mga advisors po yan sa Public Affairs Division. Ralph, thank you very much. So, siguro punta naman ho tayo sa peace process sapagkat nakikita ko mayroong relevance itong Peace Process Office at saka itong Philippine Coconut Authorities program. Actually, nakikita ko yung collaboration dito is pwede na magamit natin na tools ang programa ng Philippine Coconut Authorities na pagbubuhay ng coconut industries para buhayin ang kanayunan at ito ay mag-trigger ng kapayapaan sa ating mga kanayunan. So, si Colonel Hermoso, unang-una sir, baka pwedeng bigyan mo ng update yung ating mga kasamahan sa Rotary at yung ating mga nakikinig sa DWDD at saka yung mga televiewers natin sa Batangas tungkol sa peace program or support ng AFP sa peace initiative ng ating gobyerno. Well, bago ang lahat, gusto ko lang pong ipaalam na ngayon pong buwan ng Setyembre ay Peace Month po. Sa September 21 ay siya pong International Peace Day. So noong pong Sabado, September 3, ito po ay formally na i-launch po ni Secretary Deles ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process doon po sa Bahay Alumni ng UP at sinusuportahan po ng Sandatahang Lakas itong buwang ito para isulong po yung usaping pangkapayapaan. Marami pong mga naka-line up na mga activities at hindi lang po OPAP at saka Armed Forces ang sumusuporta. Lahat po ng agencies of government. And gusto ko rin pong ipaalam sa inyo na yun pong ating Sandatahang Lakas ngayon. Nung amin pong natapos yung aming Internal Peace and Security Plan Bayanihan, yung pong How to Win the Peace, natutuwa po ako ngayon dahil naandito yung mga other head of government agencies katulad ni Assistant Administrator ng Philippine Coconut Authority. Ito na po yung Whole of Nation na ini-involve natin lahat and the other agencies like the Rotary. So wala pong imposible na hindi natin makamit yung kapayapaan at saka yung mga development na pumapasok at siya nilang diniscuss kanina. But anyway, ang Armed Forces po ay nagtayo ng tinatawag na Peace Process Office na siya po kung pinapangunahan. Ito po ay nasa ground floor ng AFP Reserve Command Building, dito rin lang po sa loob ng Camp Aguinaldo. Sinusuportahan po natin lahat yung usaping pangkapayapaan katulad ng peace talks with the National Democratic Front ng CPP-NPA, yung pong talks with the More Islamic Liberation Front, at saka yung pong mga tapos na, yung may agreement na po tayo sa MNLF. Inayos po ito yung sa Cordillera People's Liberation Army na nasa Cordillera Administrative Region at saka yung pong RPMP, RPABB na nasa Panay Island and Negros Island. Lahat pong ito ay sinusuportahan po ng Armed Forces at ibang-iba na po ang approach ngayon. Nalaman natin na yung pong gulo ay hindi matatapos sa bakbakan. Ito ay matatapos kapag tayo nag-usap. Kapag tayo nagtulong-tulong through the spirit of bayanihan na siya ngayong nandito kami ngayon. Nandito po lahat ng sektor, ng gobyerno, ng society, and yung katulad po ninyo ma'am na nandito ngayon. So, ang bottom line po nito ngayon is
Kung sa Bisaya, tabang-tabang, sa Tagalog, bayanihan. Yung timbayayong. Para meron po tayong ownership. Ownership dahil hindi po exclusive lang na ang pag-ayos ng kaguluhan ay nakaatang lang sa balikat ng kasundaluhan at kapulisan. So, katulong po natin ang civilian counterparts, katulong po natin ang mga nasa gobyerno, different agencies, at lahat po ng sektor ng society. So, kami po ay isa lang sa marami. So, ang keyword dito ngayon is partnering. Nagpa-partner po tayong lahat para sa isang minimiti, isang problema. So, ang inyo pong sandatahang lakas ay kaisa nyo po para sa peace and development. Meron ka bang tanong, Ralph? Si Professor Bautista ay kasama natin sa Philippine Women's University. Professor? Magandang hapon po sa inyong lahat. Tinitignan ko yung four-way test. Is it the truth? Nagulat ako kasi yung katotohanan tungkol sa coconut trees. Di ba? Nakakalungkot kasi nauubos na pala. Senile na yung mga puno natin. At hindi alam ng marami po yan. Actually, ako ngayon ko lang narinig. Kaya natutuwa ako na... 47 million na. Yes, oo. Kasi, di ba, yan yung pinagmamalaki ng Pilipinas. Hindi Pilipinas pag walang coconut trees. So, marami po ang hindi nakakaalam yan. Tapos, is it fair to all concerned? Hindi fair kasi dapat sabihin nyo sa lahat. Di ba? I really think everybody must be aware of this. Tapos tinitignan ko, will it build goodwill and better friendship? Oo naman, di ba? Kapayapaan, kabuhayan. At ito ay papasok dun sa 4 Ps ng project ng Department of Social Welfare and Development, di ba? Tapos, will it be beneficial to all concerned? Ay, siyempre, definitely. Kaya lang po ang problema kasi pag hindi alam ng marami, hindi po aware ang marami. Yun ang nakikita ko. On our part, I'm really glad si Colonel Samudjo tinawag ako dito. Sabi ko, ano ba yung pag-uusapan? Coconut? Ay, sir, wala akong alam sa coconut. Sabi ko ganyan. Pero, sabi ko nga, hindi Pilipinas pag walang coconut. At natutuwa ako with this Rotary R na inform kami kasi on our part in the universities and colleges, a big part yung Philippine School of Social Work. Ito po ang kauna-unahang social work sa Pilipinas. Magiging 100 years na kami sa 1919. At marami po kaming social workers at social work students na nandyan sa mga na yan, sa areas na yan ng mga coconut farms. So, kung naisip ko nga kung pwede rin namin kayo maimbitahan, dahil po ang Philippine School of Social Work, nationwide po yan, ang maraming social workers namin na graduate ng Philippine Women's University ay maipagmamalaki natin kasi po sila po ay nakatutok dyan. Tsaka may mga schools kami off campus na hindi na po pumupunta ang mga estudyante namin sa university, kundi nandun na sila sa mga areas nila. Doon na rin ipinakikita kung anong kahalagahan ng social work doon sa mga kanayunan na hindi pinupuntahan ng maraming estudyante. So sila na rin po ang tutulong sa inyo through this Rotary R na nalaman ko at pwede nating ipabatid sa kanila kung ano ang role na pwedeng magawa naman on our part, sa part din ng mga civilians, no? Kasi kadalasan po yan po ang magkaka-partners, ang AFP, ang PNP, tsaka ang mga social workers. Yan ang daingan ng bayan eh, di po ba? So, on the other hand, yung Rotary naman dyan siguro sa mga areas na yan could be a part of the program, interagency coordination, both public and private sector, and then information dissemination. So, monitoring, opo. Tsaka malaki pong kabuhayan kasi natandaan ninyo, yung pong kay Secretary Ding Suluman, yung kanilang pag-hire ng mga urban workers dito through the DPWH. Baka yung sinasabi niyo sa coconut workers. Pero hindi po natin yan sa coconut. Yes, yun nga pa ang sinasabi ko. Napapasok po dyan yung income development. Mabuti po binanggit nyo dahil may sinisimulan na kaming mga usapin sa DSWD na kung saan ay magiging bahagi po ang pagtatanim ng nyog sa kanilang programa, yung para pong food for work. So, babayaran po natin yung ating mga landless worker na itong ating incentive system. At ang makakatulong naman sana natin dito ay yung mga private organizations tulad po ng Rotary. Apo. Na maari po siguro ang Rotary na magturo ng mga vacant lots
na maaring tamnan ng ating mga landless worker para ipagamit nila, at ito po namang maitatanim ay mapupunta po naman sa inyo. So tulad po ng binanggit ko kanina, nakatulong tayo sa ating mga maliliit na magsasaka dito sa Pilipinas. Ganun din po na ang mga eskwelahan ay ganun din po naman sana inyo rin naman pong ipalaganap na maaari natin gamitin ang nyog sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Tulad na lang po sa pagluluto sa ating hapagkainan sa pang-araw-araw. Gumamit lang po tayo ng nyog kada linggo, tuwing linggo siguro pag magkakasama ang miyembro ng pamilya. May isang pagkain na may ingredient na nyug, ay napakalaki na pong tulong yan sa ating great domestic utilization. Dadami na po ang gagamit ng nyug sa Pilipinas. So yung pong mga maliliit na bagay na yan. Sa AFP rin po, marami siguro mga lupain ang AFP. Pwede po nating makasama yung mga miyembro ng pamilya po, ng mga personnel po ng AFP na makibahagi rin sa ating programa through the Participatory Coconut Planting Program. Sila naman po ngayon ang tatanggap ng incentive kung sila ay magiging kabahagi ng programa. At sa pamamaraan po rin ng ating interaction at coordination, may susulong pa rin po ibang programa ng Philippine Coconut Authority. Kung mamarapatin nyo po, ipagpapatuloy ko na rin yung ibang programa para sa kabatiran ng mas nakararami nating kababayan, ay ginagamit din po natin ang asin, yung common salt po sa pagpapadami po ng nyug sa Pilipinas. Ang coconut po kasi is salt tolerant na crop. So ang fertilizer po nito ay yung asin na ginagamit natin sa pagkainan. So with 2 kilograms ng common salt sa bawat kapuno po na ilalagay natin taon-taon, ay tataas po ang ating harvest by 25% within 1 year. So napakalaking bagay po niyan. So tayo po ay nagdi-deliver po tayo ng asin sa iba't ibang kanayunan para po ang mga remote communities, ang mga remote coconut communities ay mapataas nila ang kanilang productivity para naman yung ating mga mahihirap na kababayan na magniniyog ay tumaas po yung kanilang income. Sa kabatiran pong ito ay sa tingin ko ay makakatulong ang AFP in many ways para ma-deliver po natin yung mga basic commodity na ito sa mga remote areas at pagtulong-tulungan po natin ma-inform din yung ating mga kababayan na sa paggamit po ng asin ay mapapataas natin ang productivity ng coconut trees. Nagtuturi din po kami ng paggawa ng asin para doon naman sa mga coastal municipality para itong asin naman na ito ay bibili namin para dalhin doon sa mga interior inland coconut farms para ito ang gamitin nila. Babayaran po namin yung mga coastal community ng nag-produce ng asin. Yun po. Okay, sir, yung tumatawag sa iyo palagi si Alexi. Gusto rin akala ko magtatanong si Alexi. Kasi siya yung tumatawag sa iyo palagi, administrator. But, sige, gumaganda na po yung usapan natin ngayon. At alam ko na ito po ay isang malaking project na binababa nyo na ngayon sa community. Pero ilan ho ba ang target natin na tatamnan ngayong 2011? Meron ba tayong target at magkano po talagang total budget na ibababa po ng gobyerno para suportahan itong proyekto na ito? Itong 2011, 60 million will be devoted for coconut planting. That will cover about 37,000 hectares only. Pero for next year, ay kaya po nating mag-cover ng 100,000 hectares. So more than double po ang budget natin for next year. Dahil nakita na po ng ating pong gobyerno, lalo-lalo na po, pinaglalaban po talaga ni Secretary Alcala ang coconut industry, ganun din po yung ating administrator, si Attorney Forbes, na talagang kailangan naman ay suportahan at tangkilikin natin ang coconut industry dahil ito po ay talagang major pillar of the Philippine economy. Consistent dollar earner po for the Philippine economy. Kaya po itong susunod na taon, 2012, dumoble at nag-triple po ang ating budget. Budget po sa salt ay halos triple po. So ibig sabihin, mas marami kaming komunidad na mapapasok, mas malayo, mas mabuti. At even itong mga cultural minorities ay amin na pong tinatarget para sa coconut planting program. Para po talagang yung the poorest of the poor po, yung mas nangangailangan ay matulungan natin. So kailangan po namin ang pakikipagtulungan din ng ibang ahensya ng gobyerno, ganun din po ng private sector, para talagang maisakatuparan namin itong aming adhikain. We want to go further, help more people para po
isulong itong industriyang ito para mas makatulong tayo sa mas nakararaming tao. Thank you very much, Administrator. Alam mo, Administrator, ako sa Batangas, ramdam ko rin yung talagang kakulangan ng supply ng nyog. Kasi nagtitinda po ako ng buko. Ang hirap po maghanap ng mga buko ngayon kasi talagang pinag-aagawan. So, ibig sabihin, kulang ho ang supply. Ang sunod po magtatanong ay aming pong President, si President Bong Hongko. Thank you, Director, for coming over. Administrator pala, sorry. Aha. Maganda po at timely ang ating programa ngayon. Tapos nakatali po rin yun sa peace process, yung kabuhayan ng ating tao kasi yun ang basic requirements ng ating mga mamamayan. Ang tanong ko lang po kasi one time doon po sa aming programa ni Jerry sa Batangas, sa Up Batangas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, ay naging guest po namin ang representative ng Department of Agriculture at saka yung mga local NGOs doon na sa reforestation, conservation ng ating watershed. At napag-alaman ko rin na meron tayong National Greening Program. Doon po sa nabanggit nyo na project for coconut planting natin, several thousand hectares. Kasama po ba ito sa greening program? Kasi po ang pinopropagate nila ay ibang klasing puno. Apo, ibang klaseng puno yon. So, baka naman may tie-up tayo doon na ano ba talaga tayo? Magtatanim tayo ng nyog o anong klaseng puno ang i-recommenda natin? Pangalawa po, nung ako po'y battalion commander sa Batangas, deputized kami, yung battalion ko, sa anti-illegal logging, implementation ng total log ban. So, napag-alaman namin dito na mahigpit po pala ang implementation nito na yung mga chainsaw ay dapat may kanya-kanyang gamit na ang gagamitin mo sa nyog, hindi mo pwedeng gamitin sa ibang puno at nakasil. Pero sa ganun pa man po, marami pa rin po tayong lumber materials na gawa ng coconut trees na hindi natin alam kung ito ba'y pinutol na sa tamang edad, papalitan o talagang kiniklearing lang yung mga lugar para tamnan ng ibang produkto. Ang kakaibat na tanong nito meron ho ba tayong tinatawag na zoning for coconut trees? Kung saan siya pwedeng itanim at kung ano lang ang kailan siya dapat itanim at saan siya dapat itanim. Kasi kung ganito po kalaki, may mga bakante tayong lupa, baka naman hindi declared for coconut planting. So yun lang po yung aking katanungan dito kung ito po ay talagang nakaprograma sa ating plano natin for coconut tree planting. Thank you po. Ngayon po hindi kami kasama ng DNR dun sa kanilang greening program dahil kami ay may separate program ng continuous coconut planting. Taon-taon po yan. Although may mga discussion na rin po kami na maging kasama sana ang coconut sa reforestation area. Although strictly speaking kasi hindi ko kasi tree ang coconut it's a palm. So pero gusto naming makisama diyan dahil malaki po ang tulong ng coconut para sa carbon sequestration. May mga pag-aaral na dahil ito po ay napakamalawak, ang coverage 3.4 million hectares throughout the country, ay ito po ay nakakatulong sa ating climate change mitigation. So malaki po ang natutulong nito. So nakikita po naman ng marami sa scientific research na kailangan palawigin natin ang pagtatanim ng nyog para talagang ma-mitigate po ang effects ng climate change throughout the country. Sa Philippine Coconut po Authority ay may pag-aaral po kami kung saan lang pwedeng itanim ang nyog. Halos buong bansa pwede tayo magtanim. Ang nakikita lang po namin na hindi ito masyadong lalago at lalaganap ay dito sa Central Luzon, except Aurora. Dahil ang Aurora is a prime coconut area. So, ang coconut ay medyo hindi lang maganda ang pagtubo dito sa Central Luzon, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan. Although may makikita ka tayo mga pailan-ilan na itatanim dito sa mga lugar na ito. Pero otherwise, coconut can be planted in the entire country.
lalong-lalo na po sa tabing dagat dahil sabi ko nga, salt loving plant po ang coconut. Doon po naman sa cutting of coconut trees, totoo po, ito po isa pa ring area na pwede tayong magtulungan dahil may batas po na nagbabawal talaga sa pagputol ng coconut tree dito sa ating bansa at ilang factors lang po ang pinapayagan natin na magputol ng coconut tree. At kung magpuputol man po ay dapat palitan. Kaya po dito sa ating mga law enforcement partners ay lalo po pag may mga transport po ng mga logs or coco timber, coco lumber, ay sana po ay matulungan kami sa pagbabawas ng pagtatransport po ng illegal logs from coconut. Dapat po ang mga shipment o kaya ang delivery po ng coconut lumber ay supported po ng ng proper documentation para po naman malaman natin na ito ay illegally cut at ma-confiscate natin at hindi po pumasok sa merkado. Ngayon po, ang gamit lang ng coconut lumber ng malawakan ay form lumber. So medyo mababa po ang pagtingin natin dito sa coconut timber. Kaya nga po, isa sa effort natin ay mapataas natin ang kalidad ng ating coconut lumber na pumapasok sa merkado at sana ito ay magamit as an alternative material for furniture. Dahil bawal itong paggamit natin ng conventional lumber, pwede nating tingnan itong mga sinasabi nating senile lumber at ito ay gamitin natin sa higher value o kaya bigyan natin ng value adding sa imbis na gagamitin natin ito as form lumber, ay gagamitin natin ito as furniture material. Kung kayo po ay makakapunta sa aming tanggapan dito sa Quezon City, dito sa Elliptical Road, ay makakakita po kayo ng mga sample po ng mga coconut furniture na pwede nating gawin from coconut trunk. So, binibigyan po natin ng bagong dimension itong coconut timber sa pamamagitan po ng pag-encourage doon sa mga nais pumasok sa furniture business, gamitin po natin ang ating nyog bilang material, yung karapat-dapat na material sa paggawa po ng furniture. At ito lang po ay yung mga coconut logs na 60 years and above, itong pong senile na tinutukoy natin. Dahil ito po yung mga sinasabi natin, mga materialis puertes na to para sa paggawa ng coconut furniture. Magandang hapon po, Administrator. In the few years past, may nakita po tayo mga iilan na mga traditional crops natin na instead pagkain ng tao, ginamit na para pagkain ng kotse. Pang biofuel. Yan din po ang kinakatakutan ng iba. Baka po yung the growth of Philippine coconut industry magiging biofuel na rin po na malago nga industry natin pero kotse yung kumakain, di yung tao. In fact po, kinakain na rin ng kotse ang ating coconut oil. Dahil 2% po ay mandato po yan na may 2% blend for biofuel ay coconut methyl ester. So, nabibigyan po totoo ng higher value ang ating coconut oil. Nakakatulong po yan sa merkado, nakakatulong sa ating mga farmers. Pero balang araw nakikita rin namin magkakaproblema tayo. Ano ho ba ang mas prioridad? Pagkain sa tao o ating pangangailangan sa fuel? So nandiyan po yung debate dyan. So right now ay nagagamit ng pangmas malawakan ang coconut para sa ating food and industrial usage. Ito pong biofuel, so far, 2% blend po, ginagamit ngayon ay coco methyl ester. Administrator, gusto ko rin maka-share dyan sa biofuel na yan. Kasi sa study sa Amerika, they use their corn as biofuel. Pero yung corn nila, ginamit nila at the onset kasi akala nila meron silang biofuel, mapalitan yung kanilang fossil fuel ng sustainable fuel, supposed to be. Pero nung pinalitan nila is 20% of their corn, kinonvert nila into ethanol. Only to find out several years later na nabawasan yung kanilang table corn. Yes. Yung mga cornflakes, kung ano-ano ito, mga corn flour, nawala yan. Nabawasan ng 20%. And then, nalaman nila na yung pag-convert mo ng 1 liter of ethanol will require 20 liters of water.
So I don't know kung paano po ito sa gagawin natin kung sakali sa coconut, sa palm oil, sa coconut oil, kung i-convert mo into biodiesel, kung ganito rin ba ang consumption niya ng tubig, tsaka tama yung concern. Mawawalan tayo ng, mababawasan yung ating table coconut. Remember, may mas mahal na produkto na ngayon, ang coconut, byproduct ng coconut. It's the cocoa sugar. It's 300 pesos per kilo. Oh. Pero masarap yun. Ina-advertise ko lang yung sugar. Kasi second sa Mascobado yan in the market now. Pero mahal pa. But then, tama yun. Kung dadagdagan natin yung ating production ng coconut, then we can supply maybe the world ng cocoa sugar, which is healthier alternative than, ano ito? Hindi yung artificial na, di ba? Or even sugar cane. Oh. So ito lang nakita ko dun sa question ng biofuel, paggamit natin ng ating nyog. But remember po, yung model naman ng Malaysia, paano sila nag-umpisa nung araw is through their palm oil. Palm oil po. Okay, sa palm oil po naman yan. Same concept na yung kanilang mga urban poor, sinubdivide nila yung mga lupa nila into 4 hectares. Tinaniman ng palm oil yon. Aalagaan nila, nung una meron silang subsidy. Pero nung kumikita na yung palm oil, wala na, kanila na yon. Kasi I've talked to several Malaysian Air Force officer nung nagpunta ako ng Kuala Lumpur. And this generation is the product of that palm tree generation. Na ito, mga officers na sila, they were successfully raised by their fathers na dati ay mga from the urban poor na sa ganitong pamamaraan. Kaya everywhere you go sa Malaysia, makikita mo talaga yung palm oil. No, kasi yun ang pinaka-stable nila source ng kanilang industry. Ayun lang. Thank you very much. Malaysia po ang pinakamalaking supplier ng palm oil. And largely, yung palm oil industry po ng Malaysia is government controlled. Unlike dito po sa Pilipinas, itong coconut industry natin is more of the smallholders industry. So, kaya po maraming poor farmers tayo Samantalahin ko yung pagkakataon na magtanong kay Administrator. Kasi may nabanggit ho kayo kanina na hindi ho sa lahat ng parte ng Pilipinas pwedeng itanim. But sinabi nyo po na pag ito'y nasa shoreline, in which archipelagic tayo, paborito niya yung maalat. Now, na-assign po ako ng North Cotabato, naging battalion commander ako at kaibigan ko po yung inyong PCA director doon sa Carmen, Aruman. At doon ko po rin po nalaman na yung byproduct na yung asukal niya. Doon po, yung pinakamalaki nating... Yung success ata ng province ng North Cotabato na nakipag-compete na nga siya sa South Cotabato, although South Cotabato ay may airport at saka may port, it's because they focus on major crops. Yes. The major crops of corn, palm oil, of course coconut, and rubber. Meron bang ganitong arrangement kayo sa PCA with the local government units na yung focus, bakit successful ang Malaysia? Because nag-focus sila dahil yun naman ang magandang tubo sa lupa nila dahil nga siguro dahil may pelda-pelkra sila to look into this, ano? Ito ba meron ring programa ang PCA to tie up with the local government units na focus crop plantation para masuportahan yung coconut industry. Meron po kaming mga pakikipag-ugnayan sa mga local government na i-prioritize nila yung coconut as the main industry in their area. Meron po tayong ugnayan sa mga munisipyo dito sa Bicol. Ito sa North Cotabato ay tinuturing na ngayon na coconut sugar capital of the Philippines. There was this recent declaration just last week. So ito po yung mga pakikipag-ugnayan natin sa local government para po ma-push itong coconut products sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Itong sugar, ginagamit naming come-on sa maraming munisipyo na itaguyod nila para dahil ito ay infant industry pa lang, ay matulungan po yung mga kababaihan na mai-adapt ito at maipalaganap para matulungan po in a big way. Dahil palaki ng palaki yung kanyang demand, ay iilan pa lang po talaga ang nagsusupply nito.
So, yes, meron po tayong pakikipag-ugnayan sa mga local government. Gusto ko rin lang idagdag, mga dagdag ng coconut, kung ano na talaga yung mga nangyayari. May asukal na rin tayong nakukuha sa bao ng nyog. Mhm. Yan po, kung makapapansin nyo dun sa toothpaste, yung xylitol na sinasabi, yan po ay galing sa asukal. Yan ay asukal galing sa bao ng nyog. So, napakarami po ng gamit po sa nyog. Kahit yung sa makapuno, pwede yan gamitin sa maraming bagay. Pwede yan sa beauty products, pwede yan sa medicinal usage, pwede yan sa industrial use. Marami pa rin pong nakikitang additional na produkto na makukuha natin sa pagninyog. Yung palapa, dati tinatapon lang yon. Pwede na rin gawing yung mga gamit po sa loob ng bahay. Matibay din po, maganda rin po kasi yung burning capacity niyan eh. Okay, Administrator, nabanggit nyo ho na itong 47 million na ito na coconut trees are about to die. So, ibig sabihin nito, puputulin ito. So, ibig sabihin yan, Dapat pong putol. okay na po tayo magputol ng mga coconut trees ngayon dahil sayang naman kung hahayaan na lang natin na namatay itong mga punong kahoy na ito, itong mga coconut trees na ito. But ang tanong ngayon, sir, is ano ang plano ninyo para hindi ho ma-exploit o hindi ma-take advantage itong sitwasyon na ito ng mga loggers naman or yung mga illegal na nagpuputol ho ng mga coconut trees? Mas masusi namin pong ini-implement itong ating Republic Act 8048, itong Coconut Conservation Act, Preservation Act, kung saan mas strict po ang ating pagpapatupad. Kailangan po ay talagang masuportahan ng permit to cut ang lahat na pagpaputol at agad po ay makapagbigay din ng mga planting materials para immediately ay yung kapalit na puputulin ay masigurado natin na mapapatanim. Ganun din po, nakiki-coordinate kami sa PNP, sa Armed Forces of the Philippines, dito po sa mga checkpoint, na sana po ay talagang masusing tingnan yung mga truck na dumadaan. There was a time na 10 10x10 sa isang lugar dumadaan tuwing gabi. Hindi po na-check ng mabuti dahil naka-close na siya, van. So, ngayon ay gumagawa kami ng mga aksyon, nakikipag-coordinate kami sa custom para masigurado natin na mabawasan o tuluyan na nating matigil yung illegal transport of coconut lumber. So, ang pagpuputol po, ganun din, ay closely isusupervise po ng aming mga kawani para talagang makita na yung tamang puno lang ang dapat putulin at hindi madadagdagan, hindi mahaluan ng mga hindi karapat-dapat dahil ito po ay masama rin sa construction business. Kung lalabas yung mga puno na malambot pa, hindi pa dapat gawing form lumber. So, pinipigil po natin yung paglaganap ng mga hindi karapat-dapat na coco lumber na pumasok po sa ating mga merkado. At may nagkikwentuhan kami rito kasi interesting yung ating una-una po sa experience namin sa coconut kasi sa bahay na kami ni Jerry may mga nyug kami doon kahit na pa ilang puno. Kaya lang yung sa bahay ko po, I have 4 trees na coconut pero 3 varieties po yun. Yung isa yung masyado malaki, yung isa yung green na matamis, tapos yung 5 pala yung puno ko, 4 varieties. Yung dalawa po, yun yung sinasabi na parang brown pagka hilaw pa, pinkish, orange brown. Pero sa isang bugkos po nun, pag natuyo, meron po yung makapuno. Makapuno po. And yung isang variety ko dun po is yung golden coconut na paborito ng mga may hangover. Kasi madalis daw makatanggal ng hangover yun eh. Kaya pinasok ko sa bakod kasi sa labas napipitas nila. Ang akin pong curious lang ako kung sa mga variety po ba na ito na more or less na pag-aralan na rin natin, meron po bang recommended zoning area kung na katulad po ng sa Erie na pinag-aaralan nila yung mga different varieties of rice at itinutugma nila sa planting condition for that particular location. Ganun din po kaya dito sa ating Sa nyug po,
may mga talagang ang growth niya ay mas area specific. Like itong Laguna Toll, ito talaga yung nagproliferate dito sa Luzon area, dito sa Quezon, sa Bicol area. Mas maganda ang growth niyan, kahit sabihin mo na mabagyo ang lugar na yan, ay ito yung nakaka-stand na nare-resist yung effects ng typhoon compared to the dwarf. Yung dwarf, kahit mababa siya, mas una pa siyang bumabagsak in some areas dahil yung kanyang root system ay hindi kasing husay nitong Laguna Toll. So, tapos dito po sa Leyte, may area specific din dyan, yung Baybay Toll naman. Talagang dyan naman maganda yung pamumunga niya. Pero itong mga makapuno, in certain areas na pwede nating i-rear yan anywhere. Basta babigyan ng magandang pag-aalaga. May makapuno na rin kami na tissue cultured sa test tube po namin pinapalaki. At ito po, mas maganda dahil compared po dun sa ating common na makapuno, at least 80% po ito pag namunga ay talagang makapuno. Kasi yung makapuno na nakikita natin, mga isa-dalawang buko lang ang totoong isang makapuno. buwig. Samantala itong tissue culture na makapuno, 80% po ito pag namunga, talagang makapuno. So may test tube baby na rin May palang test tube nyog. na rin po kami. Kala ko sa tao lang. Kaya minamabuti po namin itong magandang programa dahil ito yung pagkakataon namin na Test nyog. maging attractive po ang pagninyog, maging kaaya-aya uli, lalo na sa mga kabataan na hindi dapat maliitin itong pagninyog sa Pilipinas. Na kailangan may parating natin sa kanila that let us choose our coconut in the literal and figurative way. Mayroon po ba tayong mga naka-establish na support na for ito kung gagawin natin kumbaga proposed industry, coconut industry na for example yung mga paano ipipreserve, yung mga processing techniques, yung mga facilities to process them. Like for example, yung tuna natin sa Jensa, nagpatayo yung government natin ng blast freezing facility para hindi masira yung mga tuna na unlike na ordinary freezing, sira ang meat nun Pero sa blast freezing, it will stay as fresh as long as it can. Meron po bang mga ganitong support facilities na nakaprograma para dito? Kasi kung gagawa tayo, magtatanim tayo, at walang support facilities, baka lang po masaya yung effort ng planting. For example, noon, nauso yung pagtanim ng kabatis sa Central Luzon para sa paggawa daw ng ketchup. Kaso dumami po yung nagtanim ng walang support facility, ay yung variety naman natin ay hindi mahaba ang shelf life ng variety ng kamatis. So hindi pa natatransport doon sa processing plant, marami na pong sira. So ito po yung tinutukoy ko na baka naman may programa tayo tapos wala tayong support facilities for all the byproducts o products ng ating miracle trees. Ano po? Meron po kaya tayo naka-establish na ng mga ganon? Sa unang-una po ay may mga seed garden po tayo sa iba't ibang panig ng Kapuluan, lalong-lalo dito sa Mindanao, para masigurado na patuloy tayong nagpuproduce po ng mga quality planting materials. So, isa po yan sa ating mga mini-maintain at sinusustain para po tuloy-tuloy ang ating production ng mga good planting materials na magagamit po sa iba't ibang lugar. May research and development branch din po kami na tuloy-tuloy nagsasaliksik para makahanap po ng mas magagandang variety. So far, nakadevelop na ang Philippine Coconut Authority ng 15 different varieties ng iba't ibang klase ng nyog para iba't iba pong qualities, may mas magandang mamunga, may mas magandang kalidad ng kanyang oil, mayroon po tayo na talagang pang refreshment drink lang tulad nitong aromatic coconut. Ito po ay talagang refreshment drink lang. Meron din po tayong may mas magagandang kalidad, may special property. Marami rin po tayong technology na dinidevelop para lumabas tayo sa pagkokopra lang. So tulad nitong paggawa ng coconut virgin oil, paggamit ng coconut sugar, paggawa ng coconut flour. Maganda rin po itong coconut flour dahil high fiber ito. Maganda rin ang demand dito sa US dahil ito yung gusto nila. Mas nakakalinis ng katawan. So, tuloy-tuloy po ang pagsasaliksik ng Philippine Coconut Authority. May mga facilities po tayo sa iba't ibang parte ng Pilipinas upang hindi po mapabayaan
whatever gains we've had with the coconut industry. Ito po ay mapagpatuloy at sigurado na magpapatuloy pa sa darating na panahon. Totoo yan kasi nanood ako ng kung TLC ba ito o Second Avenue na TV. Sa American commercial, may pinopromote sila ngayon. Pag nag-exercise ka, instead of water or juice or Gatorade or what, ang pinopromote nila ngayon is fresh coconut water. So may mataas yung value added nun. So sa Amerika na hindi sila gaanong nagpapalago ng coconut o walang ganong nabubuhay na coconut at may winter sila doon, eto ngayon yung isang product nila na mabili, lalo na sa mga health buff nila doon. Pero tayo sa Pilipinas, na producer tayo dito, mukhang ang coconut natin ay hanggang Bukodju lang. Bukodju, yun lang, hanggang doon lang natin naaabot. So, sa kanila, mas mataas na yung value added. At marami kasing produkto na galing sa coconut na hindi natin gaanong nabibigyan ng pansin dito. Pero sa ibang bansa, napakamahal sa kanila. Sa Batangas, for one, meron dyan yung isang, nakikita mo sa highway, isang parang environmentally controlled 40-footer na van. Nangongolekta siya along the way ng green coconuts. Fresh buko. Fresh buko. Nung tinanong namin, saan dadalhin? Dadalhin pa pala sa Taiwan. Taiwan po. Imagine nyo, dito kinukuha sa atin, tapos sa Taiwan pa. So yung processing nun, pero ibig sabihin nun, kumikita sila sa ganung business. Malayo pa dadalhin mo pa So ito yung ating mga nami-miss out. Kasi siguro, madami na sa atin dito, di ba? Nung araw na yung galing sa Nata de Coco. Nata de Coco. Nagkaroon tayo ng halos lahat diyan pagpasok mo ng hindi dito na lang mag-umpisa kayo ng basta Laguna. Sa Laguna po. Paglagpas mo tuloy-tuloy hanggang Batangas. Halos lahat gumagawa ng Nata de Coco. Nasira lang yung Kaso wala na naman, di ba? Wala anong sustaining industry doon, walang continuity. So marami ring nalugi kasi hindi na organized gaano. Anyway, so ito lang yung mga concern natin. I do personally believe na talaga dapat mag-concentrate tayo sa coconut, no? Salamat. Isa sa mga products natin 'yan. Katulad din 'yan siguro ng mangga. Pag sa Amerika, pumunta ka ron, hahanapin nila yung Philippine mango. Kasi pag binigyan ka na ng Mexican mango doon, hindi mo magugustuhan yung lasa, although marami sa merkado yan. Hahanapin nila is yung Philippine mango. Ngayon, specific na nga sila Hindi na Philippine ang kilala, Guimaras. Guimaras mango. Pag sinabing Guimaras mango, yun na yun. Hindi katulad nung araw, di ba? Pag sinabing Manila hemp, yun yung rope. Pabaka, atin yun. Manila paper, kahit na hindi galing sa Manila paper pa rin. So ito yung mga products natin na mukhang hindi natin nabibigyan ng pansin, pero the rest of the world, nakikinabang sila. Ang coconut po kasi is an export-oriented commodity. 80% of our produce goes to the export market and only 20% is used domestically. Kaya isa rin po sa sinusulong ng Philippine Coconut Authority is to promote domestic utilization. Seemingly, parang wala tayong appreciation of what is Filipino, what is coconut. Coconut is basically Filipino. Parang hindi natin masyado itong binibigyan ng tuon. Ang buko, bubuksan lang pag may bisita sa kanayunan. Hindi natin dito sa, mas gusto natin mag-soft drinks. So, sana gusto rin namin i-push sa mga iba't ibang agency na magbago rin yung orientation natin sa paggamit ng coconut. Siguro, imbis of soft drinks, mag-serve tayo ng buko sa ating mga bisita. Again, sabi ko nga, sa mga household, gumamit tayo ng mga coconut recipe. Itong coconut water, tinatapon lang ito dito. Pero sa US, sa Brazil, high demand ito. In fact, si Madonna, the pop singer, has invested heavily in coconut water as a health drink. Okay, thank you very much, Administrator. Isang oras, nag-overtime tayo ng mga 10 minutes. But napaganda po ng ating discussion ngayon. So, your parting words, Administrator? Isa lang po, tuloy-tuloy po nating itaguyod at bigyan ng pagmamahal ang tunay na Pilipino, ang Philippine coconut.
So, yun lang po. At parting words ni Colonel Hermoso ng AFP Peace Process Office. I was expecting na maraming itatanong sa akin. Ako pala ang magtanong. But anyway, Ang ibig sabihin niyan, sir, susunod, mag-attend ibinahin ka mo pa rin uli. ako. Okay. Oo. Ito lang, sa ano po, para sa kapayapaan, ang inyo pong kasundaluhan ngayon, lalong-lalo na ang ating sandatahang lakas, ay taos puso pong sumasang-ayon na ang kaguluhan po ay hindi lang po eksklusibo na ang sundalo lang ang pwedeng magpagitna. Lahat po tayo. Shared responsibility po ito at nandito po kami para po alalayan ang lahat at nang sa gayon ay matamo at makamit natin yung minimithi nating kapayapaan sa bansang Pilipinas. Lalong-lalo na po ngayon, suportahan po natin yung selebrasyon ng Month of Peace for the month of September at magse-celebrate po tayo sa 21 of this month. Maraming salamat. Thank you very much. At nakalimutan ko nga palang banggitin sa inyo na ang aming pong president po ay ang Adjutant General ng buong AFP. Soon to become general na yan, Brigadier General. Araw na lang pinaghihintay ni Sir si Colonel Rolando Junco. Maraming salamat, Jerry. Maraming salamat sa ating panauhin ngayong hapon. At sa ating mga taga-subaybay sa sunod po ng Miyerkules, same time, sa same channel. Ngayon po, sa atin pong mga bisita, tamang-tama po at pinag-isa natin sa oras na ito ang coconut industry at ang ating peace process. Magkasama po yan. Kaya po yung kasi po ang ating kapayapaan, ang ating kaunlaran ay nakasalalay po sa ating mga coconuts. Figuratively and literally. Maraming salamat po sa muli po. Soon to be General. Thank you very much, sir. So mga kaibigan, dito na po sa LEP ay acknowledge ko na lang po yung ating mga kasamahan po dito na si President Shoni Uy, maraming salamat. Kay AGR Grace Binirao ng District 3780. Kay Professor Bautista. Kay Raquel Santos, ang one of the pioneers ng aming club. At si Colonel Johnny Sintillo po ng NCR-COM. At si past President Jerry Ledesma ho ng Rotary Club of Diliman North at saka si Ralph Lora. At acknowledge ko na rin po yung kasama po ng ating panahon ngayon si Joyce Ann Paderona at saka si Anacleto Alcala. Siya po ay Executive Assistant ng ating pong butihing kasama ngayon. But ito po ay continuing program po ito sapagkat ang isa pang pag-uusapan namin dito ay paano ho pwedeng mag-collaborate yung Department of Environment and Natural Resources at saka yung Philippine Coconut Authority sapagkat malaki po ang pwedeng magawa ng DENR para matulungan po ang industriya po ng nyug dito sa ating bansang Pilipinas. So maraming salamat at acknowledge ko rin pala sa technical side si Alexi at saka si Dan Hugo. Ito po si past President Jerry Zamudio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.